Ang araw at ngayon ay pag-aralan namin natin ah, ang salita ng ating Panginoon at ang ating topic ngayon ay continuation lang po ng ating topic kagabi about sa verse natin na matatagpuan sa aklat ng Micah 4 verse 2. So yung pinag-aralan po natin kagabi is Micah 4, 1, 2, 3. So ito pong topic natin ngayon ay about dun sa kay Christ at yung influence niya or the influence of the Church of Christ. Basahin po natin yung salita natin. Parang sabi dito sa aklat ng Micah o Mika sa Tagalog. Sabi dito, daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. So para po sa ating pagpapatuloy ng salita natin Panginoon, pag-aralan natin kung ano ba yung naging influence ng church ng ating Panginoon sa or that time na pumarito siya upang sabi niya ay iligtas yung bawat isa sa atin. So, para po sa ating unang katuruan sabi dito, many nations will join and become members of the church. So, that time na pumunta sila, umakyat sila sa bundok na yun, ay doon nga ay sabi nga sa unang verse natin, hali kayo, tayo nasa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin. So, yung time na sumunod sila sa ating Panginoon at inalam nila ano ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay nila. And i-relate natin to sa nangyayari sa buhay ng bawat sa atin. Marahil tayo ay tinatawag ng Panginoon at marahil hindi rin natin alam ano ba talaga yung plano ng Diyos. Pero isang bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon ay yung magpatuloy tayo at alamin ano ba talaga yung tunay na plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagpapagamit ng buhay ng bawat isa. So, sabi doon, many nations join and become members of the church. Sabihin, become ay para maging miyembro ng gawain o bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. And number 2, sabi dito, many nations will be discipled in the body of Christ. So darating sa time na talagang maraming tao yung susunod, maraming tao yung mas pipiliin na sumunod sa ating Panginoon kaysa sa mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Diyos. So, sabi dito, many nations will be discipled in the body of Christ. Sabi sabihin, darating yung time talaga na hindi lang Pilipinas, hindi lang Europe, hindi lang Japan, hindi lang America, or any country, nation, sabi doon, nation, yung sasamba sa ating Panginoon. And I do believe na talagang darating tayo sa time na sama-sama tayo na maglilingkod at magpapasakop sa ating Panginoon. So, alamin natin ano ba talaga nagiging influence sa atin ng ginagawa natin. It's either dito sa sanlibutan o sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, number 3, sabi dito, the church will positively influence the world. So, naniniwala tayo na talagang malaki yung magiging impact ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon kaysa dun sa mga tao na talagang walang ibang ginawa kundi yung mga bagay na meron dito sa sanlibutan. So, let the church will positively influence the world. So, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat tayo yung gumagawa ng way para matulungan sila paano natin na patuloy na kikilala ang ating Panginoon, patuloy na binabago yung buhay ng bawat isa sa atin. Ganun din naman, sabi doon, let's influence the world. So, para naman po sa ating application, sabi dito, take messianic prophecies as a vision of the messianic age. So, gawin natin na yung bawat prophecy
as a vision na talagang until now o sa mga nangyayari sa atin ngayon na talagang sabi doon ay maghahari yung ating Panginoong Hesus, kung saan ay nagbigay sa atin ng kaligtasan at ianaalam yung kanyang buhay para lang isave yung buhay ng bawat isa sa atin. So kung isipin natin, napakahirap at hindi natin lubos maisip na talagang gagawin ng Diyos na ibigay yung kanyang bugtong na anak para lang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, and we are so very thankful for that. So number 2 sa dito, Messianic and be discipled by the church. So yung pagiging tagasunod natin sa ating Panginoon, kung ikaw na talagang gusto mong nais mo paggamit sa Diyos, nais mo na maging kagamit-gamit do sa gawain niya, so let's start discipling o magsimula tayo na i-disciple yung mga tao na uhaw at nangangailangan ng comfort ng ating Panginoon. So number 3 sa dito, positively influence the world with the teaching of Christ. So ito yung pinakamahalaga kung paano natin i-influence yung sanlibutan. So walang ibang dapat gawin kundi ituro natin yung kabutihan ng ating Panginoong Hesus at ituro natin na talagang walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ang buhay. Ito ay kundi ang ating Panginoong Hesus. So, let's positively influence the world with the teaching of Christ. Ibig sabihin, wala tayong ibang itinuturo kundi yung katuruan na nagmumula sa ating Panginoon. And as a preacher or as a worker of the church, mahalaga na talagang dapat inuunawa natin, pinag-aaralan natin, itinatanim sa puso natin yung salita ng ating Panginoon. So, kailangan natin na lakaran yung mga bagay na kailangan nating lakaran, and ipakita natin na as a Christian, we are different from them. So, again, I hope may natutunan kayo sa making video na to. Salamat sa pakikinig at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you.